Sinabi ni Congressman Prosy Alcala na mabuting mabigyan muna ng sapat na kasanayan ng ating mga kababayan na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa upang maiwasan ang pagmaltrato sa kanila. Importante po sa nakita ng inyong abang lingkod ito dahil ako po ay datihang OFW noong 1980 to 1984. Ako po ay isang manggagawang Pilipino sa Middle East, sa Saudi Arabia. At nakita ko po doon, at ngayon hanggang sa kasalukuyan, ang pinakamarami pong namamaltrato ay sa kadahilan ng may kakulangan po sa kalaman. So, aminin na po natin na ito'y malaki na itutulong sa ating ekonomiya. Kaya ihanda na lang po natin yung ating mga kababayan. Kaya dapat po pagdating nila doon, marunong na po silang gumamit ng washing machine. Marunong po silang gumamit ng dishwasher. Marunong po silang gumamit ng mga banyo na kakaiba kaysa sa ginagamit sa Pilipinas. Lagi pong may bidet doon sa Middle East. Even sa Europa po. Yung pong pag-aayos ng mga kama. Yung pong pag-switch on and off ng mga air conditioner at saka yung po kasing sa Middle East kasama po ang heater at saka aircon, baka po may taglamig ay may switch sa mas malamig pa, lalong mga papagalitan po. Napakarami pong makikita namin na dahilan para sila hindi mapagalitan ng kanilang prospective na employers. Kaya nakita ko rin po nung panahon na yon na kung ang mga Pilipino po nakasama nung aming nung sponsor po namin, kapag nagustuhan naman nila, even sa pagpunta nila sa Europa o sa kanilang pagbabakasyon, isinasama po nila. Kaya ito po yung pangarap na ngayon po ay naisa sa katuparan sa pagtutulong nga po ng programa ng Quezonians, ng TESDA through the program of the President, at saka po yung aking opisina. Sapagkat halimbawa yung isang magtatrabaho dadating sa isang nasyon at ang mga plancha ay mga electric at mga ay paano kaya ho sila nahahampas at napaparusahan mga tanga na susunog ang mga paplantsahin at saka mga equipments ay nasisira. Dapat ho well-trained ang ating ang amin naman mga itinutuloy mga pangkaraniwan lang jobs, hindi ho naman anything specialized except computer. Even our computer course is very basic. Kaya wari ko ho na may malaking tulong sa lahat. Kanina po may sinasabi. Napapanahon din ang programang ito ni Pangulong Arroyo bilang paghahanda sa nagaganap na World Economic Slowdown. Sa buong distrito po, ang aming pinakamalaking hakbangin ngayon ay ang pagbigbigay ng dagdag na kaalaman sa ating mga bumabalik na mga manggagawa sa abroad. Siyempre, malaki ang tulong nitong magagawa doon sa mga napapaalis sa Middle East, sa Europa. Ngayon, pagdadating nila dito, na we see to it na sila yung magkaroon ng additional skills para sa pagbalik nila doon sa datihan ng pinuntahan o kaya may chance silang bago na naman silang papasukan, mas mataas na yung kanilang kaalaman. So that means, mas mataas ang chance na sila ay ma-rehire. Kaya ito po yung mga gawain po namin, kaya lubos po ang aming pagpapasalamat sa atin pong mahal na Pangulo. Napakaganda po ng kanyang ipinagagawa doon through TESDA. Ayon naman sa TESDA, marami na ang nag-avail sa kanilang programa simula nang ito'y ilunsad ni Pangulong Arroyo. Patunay dito sina Melanie Mendoza at Dexter Atienza na mga dating OFW na ngayon ay nagsasanay sa programa ni Pangulong Arroyo sa TESDA. Ako po si Melanie Mendoza. Dati po ako nagtatrabaho sa Israel. Punta ako ng Israel last 2000. Tapos nag-take ako ng vacation last 2006 after 1 month vacation. Then balik ulit ako doon. Tapos, I decided magbalik ulit sa Pilipinas last 2007. Tapos ngayon, I decided na mag-undergo dito sa TESDA training ng PC operation. Kasi in the future, magagamit ko to sa bansa ina-apply ako namin ngayon. Kasi marami ako natutunan dito. So, lalo pa sa pupuntahan ko, computer knowledge is very important.
Nagpapasalamat po kami sa mahal na Pangulong Arroyo at saka sa Quezonian Livelihood Learning Center sa pagbibigay sa amin ng opportunity para makapag-aral ng libre through TESDA. Ako po si Dexter Atienza. Bali, 5 taon na po akong seaman. Tapos nagpunta po ako dito sa TESDA para mag-aral ng easy operations in situ dahil alam ko pong malaking may tutulong ng pag-aaral sa computer sa trabaho namin sa barko dahil may mga trabaho po kami sa barko na bago dumating ng pier, magagawa kami ng mga reports, arrival condition. Tapos, pag po hindi kayo masyadong sanay sa computer, mauubos na po yung oras nyo sa paggagawa ng papeles, nakarating na kayo sa pier, hindi pa tapos yung papeles. At saka, marami po sa kumpanya ngayon na nire-require nila yung mga aplikante ay may certificate ng TESDA. Pag po kayo may certificate ng TESDA at alam nilang mahusay kayo sa computer, malaki po ang chance yung matanggap. Ang maagap na paghahanda ng pamahalaan sa mga dumarating na suliranin ay malaking bagay para sa ating mga kababayan. Dahil nabibigyang solusyon ng pamahalaan ang mga problemang kinakaharap ng ating mga kababayan. Sana ho naman ay lahat ay gumaya sa munting umpisa namin. Kami nga ay mas maswerte at nakapagpalaki kami. Pero I'm sure there are so many opportunities na pwede sa iba't ibang probinsya, iba't ibang barangay, iba't ibang bayan na imbis pong mga, I'm not against mga street dancing or whatever. Imbis po sa mga ganong gastusin ay dito na ho gastusin sa mga ganitong paraan. At baka ang ating nasyon ay uunlad ng without any hesitation ay pinaka maunlad na nasyon sa buong Asya. Sa atin pong mga kababayan, sana po ay tayo ay sama-sama. Ipagpasalamat po natin sa ating Panginoon, pagpasalamat po natin sa ating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang ating pong tinatamasa na kasaganahan sa ating distrito sa kanila pong programa sa TESDA. Sana po ay pagtulong-tulungan po natin, lagi pong bukas ang pintuan ng Quezonians Incorporated para po kayo ay tulungan at kayo po ay igiya sa mga mas malalaki pong kaalaman na gagamitin natin sa pagharap sa buhay. Salamat po at mabuhay po kayong lahat. Inaanyayahan din namin kayong panoorin ng The Working President sa rtvm.gov.ph. Makakaasa po kayo sa patuloy naming paghahatid ng impormasyon tungkol sa mga programa ng gobyerno para sa ating lahat. Join us again next week at this time, dito lamang sa ating programa. Ako po si Julina Magdangal na bumabati ng isang magandang araw sa inyong lahat.